Oh, yung isa pang maingay na congresswoman nung doon, puta, yun pa daw yung itinago yung asawang di umano ay may kasong rape. Tapos, ito pa matindi. Yung isang congressman na naninilip kay Inday, putang ina, convicted pa ng child abuse. Diba? Tapos yung isa pa, ito pa yung isa, oh. Putang ina, makapal din ang mukha nito eh. Ito yung isa, oh. Ayan, oh. Oh. Pucha, si Suso. Nakapatik Philip $139,000. Pucha, kulang-kulang 8 milyon po itong orasan na ito. That's one of many. Meron pa daw. Oo, ito si Valeriano, meron pa daw itong isang picture na putragis naka Richard Mille siya. Doble presyo nun kesa dito, yung Richard Mille na yun. Tangina yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan, yung maingay, yung nagsabi na ang baho may umutot. Oh, yung nagsabi na ang baho may umutot, malamang siya yung umutot. Kaya kung sino yung mga nagpaparatang sa tao na magnanakaw siya, malamang sila yung magnanakaw. Alam nila kung ano style. Alam nila kung paano magnakaw, kaya alam nila kung ano ang sisilipin sa isang ano. Alam nila kung paano gawin yung chismis ng pagnanakaw kasi nga sila mga magnanakaw. Diba? O, kaya bumait bigla si Abante kanina sa hearing kasi na-expose ang buhay sa FB. True. Kaya bang tinan nyo si Kimbo, ang yabang-yabang. Anong nangyari? Puta, ilang araw lang wala nang alahas. Ilang araw lang wala nang relos. Sabi nga ni Sal Panelo, yan daw si Kimbo, kung magpunta daw sa Congress yan, putang ina, kala mo daw nagsasanta Cruzan yan eh. Hindi ba? Grabe. O yan o, relos pa lang, putsang ina. Pang kabuhayan showcase naman, takin mo pag binigay niya yung relos na yan sa'yo, magbabago buhay mo. Ganun kayaman tong mamang to. Pag bigay niya ng relos na yan sa'yo, pag suot mo, sa'yo na yan. Putsa antimano. Buong pamilya mo magbabago buhay. Ganito katitindi. Orasan lang yan, ganyang kamamahal. Imaginein mo kung gaano kalalaki ang mga pera sa bangko niyan. O hindi ba, alam nyo bakit ba kasi sinisilip ngayon ng taong bayan etong mga yan, mga suot-suot nyo, hindi naman kayo pinapansin for the longest time eh. Alam naman ng mga Pilipino na mga kawatan yung iba sa mga nasa Congress eh. Alam na ng mga Pilipino na kawatan yung iba. Hindi lahat. Alam naman ng tao yun, kaya nga ang tawag sa inyo House of Representatives, mga buwaya, kaya nga ganun ang tawag sa Congress kasi nga talagang talagang ang alam ng tao talagang hindi kayo mga mababait. For the longest time hindi kayo pinapansin. Ang problema kasi sumobra kayo. Sumobra kayo. Pucha, yung taong matinong nagtatrabaho, pinipilit niyong sirain. O ayan ngayon, lumalabas yung lahat ng mga baho ninyo. Saan galing tong perang pinangbili nyo niyan? Pero alam nyo, somewhat, dapat magpasalamat tayo mga Pilipino. At least, di ba, tanong kayo ng tanong, saan nyo ba dinadala yung pera namin? Saan nyo ba dinadala yung tax ng taong bayan? O at least, ayan, nakikita nyo na. O hindi ba? Tapos magagalit na naman kayo. Oh, boss Dada, ba't mo sinasabing nakaw? Hindi ko sinabing nakaw. Hindi ko sinasabing ninakaw niyo yung mga gamit na yan. Ang sinabi ko, ang mahal-mahal niyan. Saan galing yan? Ano bang mga trabaho niyo bago kayo nagsipag congressman? Kung mayaman naman pala kayo, ang liit-liit ng sweldo ng kongresista, ba't kayo nag-congressman?
Kasi ako, putangin na kung bilyonaryo ko, tumakbo ka ng politiko, putangin na yan, bakit? Gagawin ko dyan. Sarap-sarap ng buhay ko, mayaman na ako, ba't pa ako magpapakahirap maging congressman? Di ba? Kaya ko naman bumili ng lahat ng mga gusto kong bilhin. O kaya ko naman magkaroon din ng bodyguard. Di ba? Kasi bilyonaryo nga ako eh. O delikado buhay ko. Magre-request na ako ng security sa PSPG sa PNP. Magkakaroon naman ako eh. So, pogi pa rin naman ako eh. Kasi sa pagkakaalam ko, pag mayaman ka, tina mo, si Ramon Ang, nag-congressman ba? Yung mga kuwang ko, sila Danding, si Lucio Tan, yan sila sila Henry C. Nagpolitiko ba yan? Ang bilyonaryo lang na nagpolitiko, yung mga bilyar. Oh, yung mga bilyar lang yung mga bilyonaryo na nagpolitiko. Pero lahat ng mga tycoons dito sa Pilipinas, hindi naman nagpolitiko. Kasi nga, puta, waste of time sa kanila yan. Ang late ng sweldo dyan eh. Hindi ba? So ngayon, ang problema, yung iba kasi mahirap noong ang ganda ng pangarap nung hindi pa nanalo ng congressman. Pucha, nung nanalo na ng congressman, bigla na nagsiyaman. Bibigyan ko kayo ng isang example. Matatandaan nyo yung dating naging congressman na Kristo lang sa sabungan? Kristo sa sabungan. Nung naging congressman siya, siguro trip nila. Tumakbo siya ng congressman, putya nanalo siya. Pumapasok siya nung una, nakabisikleta lang. May number 8 pa nga yung plaka yung bisikleta niya eh. Wala pang isang taon, puta, ang dami niya ng sasakyan. Yun po ang katotohanan. Well, sabi din kasi nung presidente natin dati, nung bata pa siya eh. I want to become a politician. Di ba? Sabi nga yun nung anak niya ni Sandro Marcos, di ba? Sabi ni Sandro Marcos, masyado daw matalino yung tatay niya, scientist daw yung tatay niya eh. Kaya lang, ang sabi daw ng lolo, nung Marcos Sr., wag kang pumasok sa mga profesyon na yan. Kung gusto mo yumaman, magpolitiko ka. Di ba? Ay, Diyos ko po. Talaga naman. Kaya dyan natin malalaman. Sabi ko nga, madalas na na-expose ngayon mga bossing, etong mga self-righteous na mga bumabatikos kay Inday Sara. Kaya nga, ang ngayon sino kaya ang susunod na ila-lifestyle check natin? Ni isa ba sa mga lumabas na to? Si Kimbo. Nung lumabas yung yaman ni Kimbo, yung mga mamahalin niyang mga damit, yung mga mamahalin niyang mga relos, mga mamahalin niyang mga bag. Nung lumabas yun, meron ba siyang paliwanag? Wala. Alam kong ginawa niya nung hearing, nung merong budget deliberation, nung nag-i-sponsor siya, puta guys, wala na siyang alahas. Wala na siyang mamahalin relo. Biglang nagbago yung anyo niya. Eto naman mga mayayabang ng mga congressman na to. Kita mo, naglabasan ng mga ganito. Sa pages pa nila mismo nakuha. Anong ginawa nila? Nag-private, nag-lock sila ng mga profile nila. Bakit? Kung proud naman kayo dyan sa mga kagamitan ninyo, fino-float nyo yan sa mga Facebook pages ninyo, bakit kayo maglalak ng profile ninyo? Bakit ninyo i-deactivate yung comment section? Hindi ba? Yan ang problema. So, susunod, marami pang lalabas na mga ganyan. Kaya I am sure, kapag nag-check ka ng profile ng mga congressman natin, makikita mo, nakalak na yung mga profile niyan. As malamang, magbura na yan ng mga nakatagong yaman nila dyan sa social media. Hindi naman tayo sa naiinggit. It's just that you should practice what you preach. Bilang isang alagad ng batas at empleyado ng gobyerno, dapat
namumuhay ka ng payak. Kasi wala naman tayo sa bansa na yung first world country. Wala naman tayo sa first world country na lahat afford din yung kaya mong i-afford. Kasi sa mga first world country, let's say Europe and America, kahit normal na tao ka lang, you can buy an Escalade. Kahit na nagtatrabaho ka lang sa McDo, pwede kang makabili ng Mercedes-Benz. Oo, kumbaga may equal kayong opportunity. Oo, ganun sa ibang bansa na sa mga first world country. Dito sa atin iba. Dito sa atin puta, yung makabili lang ng bisikleta, hirap na hirap yung mga Pilipino. Oo, sa Amerika po, kahit anong sasakyan pwede nilang bilhin. Sa Canada at kung saan-saan pa, pwede nilang bilhin. Kaya nilang bilhin kahit na ano lang ang trabaho nila. Dito sa Pilipinas, sa isang third world country, napakahirap magyabang ng ganito. Lalong-lalo na kung supposedly ang trabaho mo is binibigyan mo ng magandang buhay yung mga Pilipino dahil politiko ka. Tapos ikaw pa yung nauunang nagfo-flaunt ng ginhawa ng buhay mo, tapos yung distrito mo, putang ina, puro squatter. Hindi ba? Tayong mga Pilipino, yung karamihan sa atin, bisikleta lang. Putya, kaya nga namimigay kami ng bisikleta nila Banat Bay. Lalo na nung pandemic, walang masakyan yung mga kababayan natin eh. Pantakin mo, majority huminto talaga ang Pilipinas noong pandemic. Bakit? Sa ibang bansa hindi huminto eh. Sa Amerika nung nag-pandemic, 2 months, 1 month lang, bumalik na sila sa dati. Alam mo kung bakit? Kasi nga hindi sila apektado nung pandemic, nung, 'di ba? Syempre, social distancing. Bawal mag-gather. So kailangan may sarili kang sasakyan. Sa Amerika, may mga kanya-kanya silang mga sasakyan. So kahit pandemic, mobile sila. Nakakapunta sila sa grocery, punta sila sa ganito, sa trabaho nila, and all. Dito sa Pilipinas, kaya lumagpas ng 1 taon yung pandemic sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga putang inang hirap ng buhay ng mga Pilipino dito. Oo, kasi pagka sumablay ang public transport natin, halimbawa LRT, MRT, yung mga bus, syempre, lahat yan sumasakay, siksikan, social distancing nga eh. Patay tayo dyan, hindi pwedeng. So, huminto talaga ang Pilipinas ng higit sa 1 taon kasi nga, wala ang mga sasakyan mga Pilipino. Ang mass transport, sinut down dahil nga sa social distancing. Ganong kahirap sa Pilipinas. Tapos putang ina, makikita mo yung mga congressman, senador na dapat na nagbibigay sa iyo ng magandang buhay. Ayun. Tragis yan. Post ng post ng mga mamahaling mga gamit, masasarap na mga pagkain and so on and so forth. Naikwento ko nga sa inyo, hindi ba? Naikwento ko nga sa inyo si Basti Duterte, meron siyang sports car na binigay sa kanya. Yung isang supporter niya, hindi naman niya hiningi, binigay sa kanya. Noong nakita ni PRRD, ano sabi ni PRD? Ano yan? Kanino yan? Putang ina, isoli mo yan. Oh, meron siya ulit. Pinaghirapan niya yun, signing bonus niya yun. SUV, sports, luxury, Porsche. Nung nakita ni PRD, ano sabi ni PRD? Hoy, ano yan? Kanino yan? Sa'yo yan? Sampalin kong mukha mo. Ibenta mo yan. Pangit pakita yan. Pangit na makita ng tao na nasa gobyerno tayo tapos mga ganyan-ganyan, mga luhu-luhu yan eh. Pangit yan. Alisin mo yan. Importante sa mga Duterte yung sasabihin ng mga tao. Kasi nga, a public office is a public trust. Kailangan may tiwala sa iyo ang tao. Hindi, pwede naman tumakbo si Inday Sara as president, vice president si PRRD. Pero ayaw ni PRD, di ba? Sabi ni PRD, mukha tayong tanga. Ang pangit tingnan. Ako yung vice president, tapos yung anak ko presidente. Natatandaan nyo ng presidente si PRD, si Pulong, pinupush nila na maging speaker of the house. Anong sabi ni PRRD? Puta, pagka ikaw nag-speaker of the house ka, magre-resign ako na presidente. Ang pangit tingnan, presidente ako, tapos speaker of the house ka. Oh, so parang dalawang dalawang co-equal body na kagad yung natin, manipulated natin. May monopoly na talaga kagad tayo sa dalawang
pinaka-importanting mga key positions. Kaya ayaw niya. Sabi niya, Pulong, kung mag-Speaker of the House ka, magre-resign ako as President. Nakakahiya. Ganon sila PRRD, ganon ang mindset ng mga Duterte. Nahihiya sila na magpakita ng yaman, nahihiya sila. Puta ng presidente nga si PRRD. Ang pinapakain lang niya sa Malacanang munggoy. Ganon yun. Ganon ka mga bossing, ganon ka frugal, ganon ka makadelikadesa ang mga Duterte. Tapos pagbibintangan nyo sila ng pagnanakaw? Nang magkano? 500 million. Parang sa 500 million na confidential funds, parang meron silang 130 million na kini-question. Pucha, kini-question pa lang yun. Kaya hindi pa nasasagot at sasagutin pa lang yun. Ang laki-laking issue na sa inyo. Samantalang, pucha, post kayo ng relos, 7 million. Ng sasakyan, 18 million. Ng motor, 2 million. Sa sobrang wala kayong masilip sa mga Duterte na problema, yung ginagawa niyong problema, sobrang imposible pa. Kaya nga ang tapang-tapang ni Inday Sara humarap sa Congress eh. Kasi alam niya, kung meron man kaming gagawing kasalanan, kung ibintang mo na lahat, wag lang yung pagnanakaw at saka yung droga. Oo, kasi ano nila yan? Trademark nila yan. Gumanda ang Davao dahil walang magnanakaw na Duterte. Luminis ang Davao, naging most safest in the city because walang adik sa Davao. Ganon, nung panahon ni PRRD, lahat ng mga adik nagsitabaan. Nung panahon ni PRRD, lahat ng mga kawatan nawala. Nakita ninyo yung sa customs, yung ginagawa ni PRRD dati pag may nahuhuling luxury vehicle, anong ginagawa ni PRRD doon? Winawasak yun. Winawasak. Ngayon, anong ginagawa sa mga nakukuhang mga luxury vehicle sa customs? Sinusubasta. Diba? Ino-auction para pagkakitaan. O kasi ang style dyan sa customs ganito. O meron kunyaring Ferrari na nasabat sila dahil kulang-kulang yung dokumento. Tapos ipapa-auction nila yan. Pucha, hindi nila i-announce kung kailan yung auction. O kayo ba sa tagal-tagal nyo na nakakuha ba kayo ng announcement or may nakita ba kayong announcement sa buong buhay ninyo sa customs kung kailan sila magpapa-auction? Noong mga nasasabat nila ng mga container van, meron ba? Oh, di ba wala ako sa tanda ko na 25 years old na ako. Wala pa akong nalalaman na we are inviting all of you for an auction in Bureau of Customs. Wala. So, ibig sabihin, ang style daw dyan, sabi ni PRD, yung nagpasok dito na consignee, siya din yung magbibid doon sa kotse. At siya rin yung mananalo. So mangyayari, legal na ngayon yung kotse na sa kanya. Versus illegal yun na nakapasok dito. Lalagyan mo pa na, paano mo pa, magbabayad ka pa ng kung sino-sino para magka-plate number yon, para magka-dokumento yon, di ba? O pero kapag ka nasabat ng customs, dinala sa auction, tapos nagbid ka, ikaw yung nanalo, antimano. Legal na kagad yung kotse na yon, tama? Ayan. So ganun po yan. Kaya nung panahon ni PRD, dahil nga alam niya yung kalakaran, lahat ng mga sports car Maybach man yan, Audi man yan, Bugatti man yan, winawarak-warak ni PRRD yan. Putang ina, may winawasak nga siyang Maybach, naluluha ako eh. Sabi nga kay PRD, sir, pwede nating pagkakitaan yan eh.
pwede nating magiging, yung mapagbibentahan natin sa auction, pera ng gobyerno yan eh. Sabi ni PRD, hindi. Waratin ninyo para wala nang umulit. Diba? Tama. Wasakin ninyo para walang umulit. Para wala na magpapasok. Oh, tingnan ninyo. Matindi pa ba smuggling nung panahon ni PRD? Wala. Oh, ganun ka straight at ka-influential ang mga Duterte nung panahon nila. Kaya palakpakan natin, wag tayong hihinto sa kaka-expose dito sa mga congressman na bumabatikos kay Inday Sara. Again, kaya ako nagsaside kay Inday Sara kasi alam ko ang Duterte, alam ko ang brand ng Duterte. Nakikita ko kay PRD, pag kasama namin siya, proud na proud siya kay Inday Sara. Hindi yan magiging proud kay Inday Sara kung magnanakaw yan. Diba? Hindi yan magiging proud ever kay Inday Sara kung magnanakaw yan. Kaya the fact na nakikita ko si PRD na proud sa anak niyang si Inday Sara, every time na magkasama kami, I know na tama na sinasamahan natin si Inday Sara sa laban na to. Isa pa, si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya alam ko na matino at malinis at hindi totoo lahat ng mga issue kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi kung totoo na si Pastor Apollo Kibuloy ay masamang tao, rapist, human trafficker, si PRRD mismo ang unang papatay sa kanya. Nanay Morning Dew, maraming salamat ha. Thank you very much. Kasi konti na lang. Sobrang dilim ngayon. Konti na lang, magbabakasyon na talaga ako. Konti na lang, magbabakasyon na ako. Kung ganito ng ganito, wala na. Itigil na natin, matutulog na lang ako. Yan, nasilaw kayo, no? Sobrang dilim kung lagi na lang ganyan madilim, matulog na nga lang tayo. Tama na lang magbakasyon na tayo. Banat ba yan? Tagal naman kasi nung ticket natin. Nakakapagod kaya. Nanay Morning You, thank you very much. Ikaw talaga. Gumasta ka na naman. Ayan na tuloy si Gear Falcon Studio, nagalit na. Sabi ni Nanay Morning You, nakakalimot kayo sa responsibilidad nyo, ha? Gear Falcon Studio, Nanay Morning You, maraming salamat sa inyo. Kayo na ang pinakamalupit. Ayan na si Joyce Adventure tuloy. Thank you very much, Joyce Adventure. You scratch my back, I scratch your back. Dapat ganun tayo. Kayo talaga, Diba? Si George Tristan, didilaan daw niya yung puwet ni Yorme. Dilaan mo na, bilisan mo, George Tristan. Pucha yan, ha? Antindi rin ang trip mo sa buhay, ha? Ang trip mo sa buhay, dilaan mo yung puwet ni Yorme. Ibang klase ka, ha? Si George Tristan, pucha, dahil dyan, George Tristan, nandidila ka ng puwet o magpahinga ka muna. So yun na masasabi natin mga bossing, kung si Pastor Apollo Kibuloy ay totoong masamang tao, rapist at kung ano-ano pa yung mga paratang nila, tangina niyan. By all means, palagay ko si PRRD, nilaglag niya na sa helicopter yan. Ang dami-daming mga mga urban legend na mga pinagagawa ni PRRD kung paano niya pinatay yung drug lord na ganito, yung ganyan, di ba ang daming mga lumalabas na ganun? Esmeralda Basay, salamat kayo. Galing talaga ni Nanay Morning Dew manggising. Ayan na si Rudy Sidor. Good morning, punta kayo dito sa Illinois, pangkape. Maraming salamat. Ayan na si Ranel Docnil, salamat dyan sa Canada, mabuhay ka. Si Emmanuel Badajos, nagbigay pa ng pang Rolex, sabay konti na lang. Nagalit tuloy
Tuloy sila oh. Sabi, ay oo nga pala, nakalimutan ko na. Napasarap ang napasarap ang kwentuhan. Di minsan ganyan. Minsan ganyan, napasarap yung kwentuhan. Anong oras na pala? May mga ganun eh. The next performance will start momentarily.